Muling binigyang diin ni US President Joe Biden na handang depensahan ng Amerika ang Pilipinas. Balak naman daw ng ating gobyerno na kasuhan ng China sa International Tribunal dahil sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Totoo ba yan? Sasama sila sa Pilipinas. Pakialamera talaga itong US na to. Alam nyo, eto lang masasabi ko sa inyo. Kung magkakaroon ba ng magkakamatayan ba, kasama nyo ba ang mga kano? Kung sakali ba talagang banatan tayo ng China at sugurin tayo dito, sa tingin mo yan sila gibo? Hindi niya itatakbo yung mga anak niya. Huwag na po tayo magpaanuhan. Kasi ang tatapang nung iba sa atin, dahil may tatakbuhan. Ang tatapang nung iba sa atin, kasi may pera. Kung saan pwedeng pumunta, hindi sila mahihirapan dahil may connection sila. Humirap man ang ating bansa, may makakain sila. Pero isipin mo yung mahirap na, ginera pa tayo. Saan sila lalagay? Karamihan sa atin hirap na. Nagpapagamit tayo sa Amerika eh. Alam mo sa totoo lang, ang hilig din kasi sumausaw ng Amerika. Ako po hindi ako maka-Amerika, hindi po ako maka-China. Pero wag po tayo makigaya at makisama kasi meron silang sinasabi yung Iraq nga at saka Hamas nagigera na. Iba po usapan doon. History po nila yun. Matagal na silang may girian. Iba po ang usapan ng Pilipinas at China. Wala po tayong history ng away sa China. Sa katunayan, ang may talagang away sa atin, Amerika pa nga. At ang talagang may alitan dyan, Amerika at China. Parang kailan lang, parang last year lang, or last year. Hindi tayo nag-iisip na tayo ay mapapasok sa gera. Diba? Bago mag-eleksyon, nakapag-isip ba kayo na tayo ay baka bukas na lang magising tayo may gera? Ngayon, pinaghahanda na tayo sa gera. Parang grabe naman, bigla tayong may kaaway ngayon. Saan galing yun? Abay, ang tindi talaga nito. Ginagawa po tayong pon. Ginagawa tayong tau-tauhan dito. Ang gera po, may pinagmulan. Hindi bigla-bigla. Last year, wala tayong kaaway. Ngayon, meron na tayong kaaway. Ang labo nun. Pinag-iinit lang tayo ng mga politiko. Sinasawasawan tayo ng Amerika. Kinahagat naman natin. Tapos, ang makikinabang, yung mga mayayaman. Hindi na ba kayo nagsawa? Ganyan parati sa Pilipinas. Lagi tang gagawa ng gulo ang ating mga politiko. At the end, sino nagpapasasa sa pera? Sila. Tayo mga Pilipino, nauuto. Alisin ko nga muna itong pagmumukha. Isipin nyo ito ha. Kanina lang pauwi ako galing sa gym. Di ba magkakaroon ng barangay election? Dito lang, nakita ko, barangay election lang. Nakapila ang tao. Huwag na tayo magbolahan. Alam natin kung ano yung pila na yun. At kilala ko yung mga yan. Napaka-traffic. Barangay election lang. Kung ang isang barangay captain ay gagastos ng malaki, ano pang i-expect mo yan pag nanalo? Kaya nga sabi ko, napagano na lang ako. Wala nang katapusan ang problema ng mga Pilipino. Again, dahil pinapatakbo tayo. Pinapatakbo ang utak natin ng mga politikong ganid sa pera at posisyon. Ang problema sa ating mga Pilipino, nagpapauto tayo. Pag tiningnan mo naman, in the end, sino ang kumita? Sila. Sino ang nalagay sa alanganin? Sila. Tanungin ko kayo, pag nagkagera, sino kumita? Pag nagkagera, sino malalagay sa alanganin? Ang tatapang ng mga yan, tatakbo naman yan. Sa tingin mo, hindi niyan itatakbo ang mga anak niyan? Kaninong anak mapapahamak? Anak natin. Yung iba meron. Pero karamihan, katulad ko, wala nga akong US visa. Poprotektahan pa tayo? Naniniwala kayo doon? Seriously, naniniwala kayo sa mga pang-uuto? Kaya nakakaasar eh. Inuuto tayo ng mga politiko, nagpapagamit tayo. Philippines is ironclad. 2 beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Seriously, tanongin ko kayo. Alam niyo yung kanta ng pambansang awit natin? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ikaw ba? Kaya mong kantahin yan? Ang mamatay ng dahil sa syol.
Ikaw na lang. Ba't tayo makikipagtalo dyan sa shoal na yan? Bakit kailangan may matay dyan sa shoal na yan? Bakit kailangan tayong pumunta sa gera na yan? Etong mga politiko natin, etong leaders natin, they can do better than that. Alam nyo kung bakit naman tayo ginaganyan ng China eh. Dahil andito ang Amerika, wag na tayo maglokohan. Alam nyo yan. Para lang mabanatan nyo si Sarah, i-connect nyo, ahayaan nyo may mamatay na Pilipino. That's so yellow. You're so yellow. Attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Ito na naman. Ito na naman siya, may isasampa na namang kaso. Ay, demanda na naman. Ha? Magsasampa siya ng kaso. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG spokesperson for the West Philippine Sea J. Tariela at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Case closed na yan. Ang dami niya pinagtanungan na eksperto na medyo tumatalino na ito si Boying, ha? Nagtatanong na siya sa eksperto. Ha? O, case close na yan. Kasi, alam mo, muntik kaming na-case close na ito. Ha? Buti na lang, bago niya nasabing case close na itong mga tatlong vloggers na ito, nabanatan na siya ni Pimentel. Tapos noon, pinahiya siya ni PRRD. O, ayan. So, hindi niya na nabanggit yung case close. So, iniwan niya. Naghanap siya ng ibang idedemanda. O, idedemanda niya yung China sa pagsira ng ating mga corals. Ayan. Yan ang pagtuunan mo, Boying. Punta ka dyan sa El Nido, yung mga nagsisira ng corals dyan, o sa Boracay, o kung samang isla. Puntaan mo yung mga yan, yung mga naninira ng ating mga corals. Yan. Baka tumama ka na dyan. Baka tumahimik ka dyan kasi meron kang mga pinagtatanungang eksperto. Pero talaga yung mga demanda mo talagang talo. Wala siya eksperto. No? Pero ito lang ha. Ito raw papapasukin ng ICC. Kamakailan lang, sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC. Ngayon naman, naglabas siya ng statement, kinukonsider niya na yung pagdemanda ni etong si Franz, dilawang-dilawan ng peg. Dilawang-dilawan ng peg. Ito pag ni Franz, pagdemanda kay PRRD, so sabi niya, pag-aaralan kung papapasukin ng ICC. Grabe, no? Dito sa mga kalalakihan, taas ang kamay ng mga kalalakihan na may jowang katulad nito. Ano yung may jowang katulad nito? Yung ang bilis magbago ng isip, 'di ba? Naku, nakasubok na ako na yung ganyan eh. Ngayon good mood. Mamaya may ompong na. Kala mo bata, no? Kala mo baby. Merong sinabi, mga ilang buwan lang nakalipas, tapos after how many months, iba na. Paiba-iba. Parang usong-usong eh. Hindi, ito, usong-uso yan, ha? Ayan, si Garsky. Kaway-kaway sa ex ko, laging may toyo. Hindi, minsan okay pa yung may toyo, no? Mas mahirap yung, pabago-bago ng isip. Parang ano ba talaga? Ha? Lalo na yung
Naka-experience kayo ng ganyan? Yung tatanungin mo, saan tayo kakain? Ayaw mag-decide. Pag nag-decide ka, kumain kayo sa isang lugar, magagalit kasi ayaw niya yung pagkain. Di ba? Parang ang gulo. Ang hirap basahin ng personality. Neto, totoo na ba yan? SOJ Boying, ididemanda mo or pang presscon lang? Ha? Kasi mahirap yung puro presscon lang. Mahirap yung puro ganyan na sasabihin para lang maging relevant at hindi mawala sa sirkulasyon ng balita. Ay, nawawala yung credibility nun. And that's so dilawan. Ha? Oh, hindi ganyan si France ha? Para lang maging relevant. At saka, yung pagpasok ng ICC, sana naman, kasi sabi, no, narinig ko yung kay Banat Bay, sabi niya, napikon ito, ha? Gumaganti ito kay Tatay Digong. Ha? Posibleng gumaganti ito. Kasi kailan lang hindi pa papasukin ng ICC, ngayon pag-aaralan ng ICC. Ano yun? Parang panakot? Ano yun? Bina-blackmail mo si Tatay Digong? Seriously, SOJ? Gagamitin mo yung ICC pang blackmail? Kasi barado ka? E di sana, ngayon, kumuha ka ng mga advice ng mga eksperto. Eh sana, kumuha ka rin ng eksperto bago ka nagsalita na ididemanda mo yung 3 vloggers na yan. Sino ba kasi yung mga vloggers na yan? Ha? Eh sabi nga nung anak, ulitin ko po, SOJ Boying. Sabi nung anak, ang politiko hindi dapat balat sibuyas. Totoo yan. Hindi po, pinasok nyo yan, hindi kayo balat sibuyas. Ha? Tibayan ninyo ang inyong loob. Huwag tayo parang spoiled brat. Ha? Hindi ko po sinasabi kayong spoiled brat. Hindi lang po kayo. Sa lahat ng politiko, alam ko karamihan sa mga politiko, not only you, mga anak mayaman. Kaya minsan, matatampuhin. Pag hindi mo nasunod, ang kanilang gusto, laging hindi nila kilala sarili nila. Anong coach hindi mo kilala sarili nila? Kasi di ba ganyan yan? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala? Tanga, hindi nila kilala yung sarili nila. Marami po. Kasi mga spoiled brats yan. Ha? Mga hindi naaarawan yan. Yung iba maitim lang talaga. Pero hindi naaarawan yan. Kaya kulang yan sa vitamin D. Vitamin D. Oh. Ha? Kung maitim, ano lang yun, talagang pinanganak ng ganun. Or siguro nasusunog dahil sa droga. No? Pero mga spoiled brats yan. Ha? Hindi kayang tumanggap niya ng ano. Kaya lang, pag pumasok ka sa politiko, sa politika, hindi ka dapat brati. Dapat strong ka. Pag ayaw mong napupuna, uy, dapat sa bahay ka na lang. Total, mayaman na kayo eh. Pwede ka namang mabuhay na nasa bahay. Doon ka na lang maging ano ka, palamunin. Kasi mayaman naman na kayo. O, diba? Dapat, alam mo, si Pulong, hindi lang si Franz ang sinabihan. Pero ako, naniniwala ako. Opinyon ko lang to ha. Hindi lang si Franz ang sinabihan niya yun. Mga politiko ang sinabihan niya nun. Huwag kayong balat sibuyas. Ha? Paalala lang po, huwag balat sibuyas ang mga politiko. Taong bayan na nagpapasahod sa inyo, nasa batas po yan, kasama po sa trabaho ninyo ang criticism. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila. Grabe naman ito si ano, sabi. Mario Meres, maitim pati kaluluwa. Hoy, hindi ibig sabihin, maitim pati kaluluwa, maitim ha. Oh, may mga maitim, maputi ang kaluluwa. Kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan kundi sanlibutan, yung buong mundo
ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maaaring mangyari sa kanilang bansa. Yun. Palakpakan natin si SOJ Boying. Nagbabalita mula sa front Pang buong mundo na, no?